So, ako si Irvie Ditanglao, Executive Assistant ng Norfil under Finance and Admin. I joined Norfil last May 2007, so more than 19 years ago na. So, I started as a social welfare aide under that, ngayon, ano na siya, childcare and placement program. During that time, medyo mababa yung sahod talaga siya. So, hindi ako yung tipong parang sumagot agad doon sa call nila na-interview na ako, nag-exam na ako, pero nung nalaman ko yung sweldo, hindi ako sumagot until tinawagan nila yung nanay ko. So, hindi ako, so doon na, yun yung time na pumunta na ako dito, tapos yun, pumirma na ako ng kontrata. And the rest was history na. So, doon ako nag-start and then I was promoted after 9 months. Naging naman ako, admin assistant. Then, executive secretary. Tapos last year, I was promoted as executive assistant. Parang ang social welfare aid nun, kasi maraming foster child, ganyan. Maraming foster parents. Tapos, meron pa kaming home for the single mothers. So, ako yung parang office assistant nila. Pero ang tawag is social welfare aid. Okay. So, ang trabaho ko noon, ako yung nagpo-provide ng support sa kanila when it comes to editing. Lalo na noon kasi hindi pa lahat may laptop. Tapos parang during that time, ang pag-edit or ang pag-review ng mga case studies, naka-print pa siya, tapos i-review noon ni Ate Marisa Basada, yung aming supervisor, hanggang umabot siya kay Miss Nikki. So, parang piniprint, tapos i-review nila, ikaw yung mag-edit sa computer, tapos ipiprint mo ulit. Ganon ang style. So, part yun ng work ko. Tapos, kasama din yung pag-purchase ng supplies, childcare supplies ng mga bata. So, kami yung pumupunta for example, sa Pure Gold o di kaya sa Divisoria para mamili. Tapos kami yung magbibigay sa mga foster homes. Okay. Kasi syempre parang parang nagpupunta ka doon sa mga foster homes. So nakikita mo yung ginagawa ng Norfil. Tapos parang kahit yung mga foster parents din, makikita mo kung gaano yung kapassionate sila kasi lalo na hindi sila sinasahuran. Walang binibigay talagang sweldo, subsidy lang sa mga bata, hindi doon sa mismong foster parent. Tapos nakita mo kung gaano nila kamahal yung mga bata. So, ikaw din mismo, parang kung sila nga hindi sinasahuran, what more pa ikaw na parang may sahod ka, nagtatrabaho ka, and yet nakakatulong ka din sa kanila. Laging yun yung parang iniisip ko kahit doon sa ibang mga nakakausap ko din from Nigeria. Tayo mga sabing gano'n, parang sumasahod tayo, tapos nakakatulong pa tayo. So, dalawa na yung nangyayari sa buhay natin. Nakakatulong at the same time, kumikita. Meron akong isang hindi makakalimutan na bata na yun yung talagang tumatak sa akin. Kasi nung nasa foster homes pa siya, syempre parang iba although meron silang mga magulang or foster parents, nung bumalik siya dito, parang nakita ko sa kanya yung nag-iba yung itsura niya, kung paano siyang magsalita, kung paano siyang kumilos sa harap ng tao. Ang laking, parang feeling ko nung time na yung ang laking ng pagbabago nagawa ng Norfil sa buhay niya. Kasi nagkaroon siya ng parang permanent family. So ang nangyari noon, hindi lang hindi lang temporary yung nabigay ng Norfil sa kanya. Nabigyan siya ng permanent family, nabigyan din siya ng magandang parang, single mom akong pumasok dito. Nagka-boyfriend ako, nandito na ako. Nagkaasawa, nanganak, namatayan ng parents. Isa pa yon, parang ang laking tulong din ng Norfil nung time na yun sa akin. Kasi, very understanding sila na nagtatrabaho ko tapos may sakit yung parents ko. So, I have to, there are times na hindi talaga ako pwedeng pumasok hindi lang times, parang matagal dahil nga doon. And very supportive of Norfil. Yun ang very thankful talaga ako. Dumating ako doon sa point na pinahiram ako ng sasakyan
para lang sunduin yung mother ko from Pangasinan dito sa dito sa Manila nang walang expenses. Kaya rin siguro ako nagtagal dahil doon sa mga ganong during nung time nung buhay pa si Miss Pangan, merong mga times kasi na sinasama niya ako during field visit. Tapos, nakita ko yung comparison sa facility, yung residential care talaga. And, nakita ko yung kung paano pagpasok mo pa lang, yayakap sa'yo yung bata. Tapos, tinanong ko nga yung isang house parent, sabi ko, hindi po ba takot yung mga bata? Kasi 'di ba, syempre pag bata tas hindi mo kilala, supposedly matatakot ka or ayaw mong sumama. Pero sila talaga as in gumanon sa'yo, sa amin pagpasok namin. So tinanong ko yung house parents, sabi niya kasi po ma'am, syempre pag yung residential, hindi siya 1:1 na So yung mga bata parang naghahanap sila ng kakalinga or yung mag-aalaga sa kanila ng parang parent din nila talaga. Unlike sa Northfield kasi meron tayong foster parent, kumbaga nasa bahay talaga yung bata na meron silang magulang, parang ano ba tawag doon? Meron silang tinuturing na magulang. Yun yung nakita kong difference lang din ng Northfield. Difference ng Northfield sa ibang NGO or sa iba na may residential facility. Yun, ano pa ba? Tapos yung instead na yung sa community-based natin with disabilities, instead na kunin mo yung bata sa sa parents nila, parang ang ginagawa ng Northfield is tinutulungan nila yung parents saka yung communities para matulungan din or ma-provide ng services yung mga batang may kapansanan. So, imbis na tayo yung parang magbibigay lang sa kanila, tinutulungan natin sila para makatayo sila on their own. Yung mga pinoprovide ng PCFI, ng PFID, ng mga trainings, malaking tulong talaga siya. Actually, hindi nga lang sa mga sa mga parent doon din sa communities kasi parang sila yung kumbaga kung nasaan yung bata, 'di ba? Parang sila yung nagiging daan para matanggap ng lipunan or ng community yung mga batang may kapansanan. Okay, so as Northfield celebrates its 42nd anniversary, my wish is for the organization to continue growing while remaining faithful to its mission, vision, and values. Sana mas marami pa tayong maabot na children, persons with disabilities, families, and communities, especially those who have limited access to opportunities, support, and essential services. Yun lang. Ako si Irvi D. Tanglao at ito ang aking kwentong Northfield.